Hey! Good morning everyone! Welcome back to my terrace garden. Ngayong araw na ito, mag-rearrange tayo kasi matagal-tagal na din na hindi ko na-rearrange itong aking rooftop garden. So ngayong araw na ito, nandito tayo sa third floor. Terrace garden ko o rooftop garden ko. Kaya samahan ninyo ako na mag-rearrange kasi sobrang tumangkad na yung mga ibang plants at nakapatong sila sa sa bakal na tungtungan ng mga paso talaga. Yung mga collection ko ng rubber plants, talagang tumangkad na sila, umabot na sila sa aking improvised na net lang, garden net. Kaya tara na, umpisan na natin bago pa tumanghali. Kasi 6:30 AM pa lang, pero medyo mataas na yung sinag ng araw. Okay? Kasi anong araw ba ngayon? June 22 pa lang, kaya mainit-init pa dito sa Pilipinas. Kahit nakahapon katatapos ng malakas na ulan. Kaya pagkakataon natin ngayon na mag-rearrange kasi pwede tayong maglinis dahil hindi nagdidilig sa baba. Dahil nga malakas ang ulan kahapon. Hindi tayo pwedeng gumamit ng tubig dito sa taas pag may nagdidilig sa baba kasi gawa ng mahirap umakyat ang tubig dito, mahina lang. Ngayon mas mataas ang pressure ng tubig kaya pwede tayong mag-rearrange, tuloy maglinis na rin. Ayan. Kaya kung bago pa kayo sa aking channel, bago natin umpisahan, sana huwag kalimutan mag-like and subscribe. Thank you in advance. Ayan yung ating mga rubber plant. Itong mga ito. Yan, si Moonshine. Si Tineke Ruby, ito si Tineke Cream, ito si Black Prince, ito naman si Lemon Lime, ito si White Tineke, at saka, forgot, nakalimutan ko ng pangalan nitong rubber plant na ito, meron ito sa baba. Tapos napasama itong ating variegated banana, yan tama, variegated banana. Tapos ito pa yung ating isa pa na collection ng variegated banana. Kaya ayun, umpisahan na natin bago pa uminit ng husto. At tatanggalin lang naman natin sila doon sa tungtungan. Ito naman yung ating goto cola. Medyo naghingalo siya kaya inililim natin. Inalis natin sa pinagsasabitan niya. North side lang muna ang magagawa natin, maaayos natin kasi alam nyo naman hindi na ganun kalakas si Lola kaya bawal pa sa akin yung magbuhat ng sobra-sobra kasi nga yung putol na supraspinatus ko okay na siya pero mahirap pang abusuin. Ayan, i-set natin ito at ito naman dadalhin ko na lang ito sa aking garden sa aking tiny garden sa Gentry. Kasi maaraw dun. Tuwang-tuwa dun yung ating mga plants na gusto sa full sunlight. Itabi muna natin ito. Tapos magbawas na rin tayo. Nakalimutan ko tuloy yung aking scissors doon, garden scissors sa sasakyan, yung kulay orange. Kasi madalas akong mawalan ng garden scissors Kaya yung orange ang lagi kong ginagamit. Kumapit na sila kung saan-saan. Itong kuwan natin, itong Black Prince, umugat na sa baba. Ito. Ito naman,
Sobra ng tangkad nito. Roots ito ng yuca. Ito lang naman. Ay, yun na nakikita. Tapos itong, ano bang tawag dito? Moss. Moss ba ito? Fern? Hindi ko alam kung anong talagang tawag dito. Itong umaakyat na ito. Gusto ko na rin siyang patayin kasi nga umaakyat na sa wall. Labas kasi nito, neighbor na. Ito naman yung mga kalachuchi na propagation natin. Yan. Kasi nga nag-alis tayo ng mga mother plants ng kalachuchi dahil masyado nang matataas dito sa rooftop garden. Unain muna natin dito sa part na ito kung saan tayo nag-alis ng plant wrap para maibalik natin yung halaman na malinis natin ibang part ng garden. Tapos, itong maliit na ito. Oh my God. Si White Tineki. Siya yung bunso. Yan, lagay natin dito. Oh. Okay. Stick natin siya. Tapos, talian lang natin ng dahon ng Japanese yucca. Okay. Tapos, ay, nakalimutan ko talaga pangalan nitong isa na to. Dito naman sarap din. Kasi maliit pa. Kailangan din yung stick. Tapos ito si Black. Ito naman si Black Prince. Ayan. Sunod na natin ito si Moonlight. Look on, tangkad-tangkad ni Moonlight. Malapit na natin gawin mother plant ito. Yan. Diba? Mas okay. Nakikita na natin yung bandang taas. Ito naman si Lemon Lime. Yan.
Ayan, mas okay na, di ba? Kasi nakikita na yung bandang taas na halaman. Ay, sorry. Nadidighay ako. Yan. Umpisa naman natin dito. Ito naman. Ito naman sa part na ito. Ayun. O dito tayo. Linisin natin yung ating mga upuan. Unti-unti lang kasi sobrang sikip kasi ng aking space. Nasa rooftop garden tayo. Pero every part of my garden is napakaliit talaga. Linisin natin ito. Pangunaing linis lang to kasi hindi na rin nagagamit itong taas na to. Halos. Minsan na lang. Gawa nung sobrang busy. Madalas kasi na nasa gentry kami sa aking tiny garden. Ayan. Ito naman yung aking mga... Kaya papakita ko ha. Alisin ko muna itong mga stick ko dito. Pakita ko lang yung aking mga Hoya plant. Ito, bulaklak ito ng ating Hoya. Yan, yan. Bulaklak ng ating Hoya publicalis. Pero lumipat siya dito kay Ovovata. Si Ovovata, white na white ang kanyang bulaklak. Ito si publicalis. Ay, grabe. Binabasa ako. Oh, oh. Tapos, ito naman yung isang variety natin ng Hoya. Nakalimutan ko na. Mag-ano na lang tayo. Mag-plant tour na lang tayo ng puro Hoya lang para hindi ko makalimutan yung mga name nila. Okay. Pag naalala ko, bago ako mag-edit, ay ilalagay ko na lang. Tignan nyo, iba yung dahon niya. Plain lang yan na green. Samantalang ito si Hoya. Yan. Si Hoya publicalis is plus, ay meron is plus yung dahon. O, ayan, parang variegated siya. Tapos, samantalang ito ay green lang siya. Yan. Yung black-black na yan, wala lang yan. Matanda na yung dahon pag ganun. Ayan. Ayan siya. Nakikita nyo. Okay. Tapos, ito, may bloom na siya. Napakaganda rin ng bulaklak nito. May buds na siya. At, kung saan-saan nang nakarating. Ayan na siya, o sa net. Yan na. So, yan ang lilinisin natin, yung likod nila. Yung likod na yan, ng ating mga Hoyas, ang lilinisin natin. Yan. Isama na natin ang mga upuan. Okay. So, yung mga upuan natin. Ito yung ating nakapaso na pechay. Na-harvest na natin ang dahon nito. Pero ayaw ko pa rin itapon. Alam niyo ito yung ano kasi, ground orchid kasi ito. Kaya nilalagay ko dito sa lamesa kasi ito na lang ang natira sa aking ground orchid. Kaya nilagay ko dito. Kasama itong mga
succulent na hindi ko pa natatapos tangnan natin. Ayan. Sobra. Nakalimutan ko nga yung mga gamit pang linis. Kaya, puro walis na yung gamit ko. Ayan. Ang hirap kasi mag-akyat baba. Ang panglinis na sa second floor. Ay. Pero pag bumaba ako ng second floor, baka mahirapan na ako ulit umakyat. O may makita ako ulit doon na kailangan ayusin, makakalimutan ko itong gagawin ko dito. Kaya ito, pagtiyagaan na natin itong walis muna. Kasi hindi pa naman gagamitin itong third floor. Ako lang naman ang gumagamit dito. Ito, kailangan lang talaga natin ayusin para hindi kawawa yung mga plant dito at saka pag nagko-coffee ako dito, hindi masyadong maputik. Kasi sobrang lakas ng ulan kahapon. At yung mga putik ng mga nasa lamesa na halaman, kumalat dito sa lamesa mismo. Kaya yun ang kailangan natin alisin. Kasi itong table na to, sabi ko nga, kung 30 years meron na. Kaidadan ng aming bahay ito. Kaya pagdating kasi ng November, every November kasi, nagpipintura kami. Sana nga, magkaroon ulit ng pagkakataon na magpintura. Hindi lang pagkakataon, siyempre, budget. Kasi magastos din ang pintura. At pag hindi rin kinaya, kukuha tayo ng magpipintura o gagawa para sa atin. Oh, tingnan nyo naman, succulent. At sayang, kaya ipapatong ko lang kung saan para may pagkakataon din siyang mabuhay. Tapos na tayo dito sa west side. Dito naman tayo ngayon sa kabila. Okay. Tapos na itong ating table. Ayan. As usual, nandito pa rin si ating ground orchids. Tapos, ito yung ating ano bang tawag nito? Yung ating jade plant na itinanim dyan. Succulent yung mga yan. Sana hindi mabulok sa ulan. Yan, dito naman tayo sa kabila. Dito naman tayo sa east side. East-north. Yan. Kasi doon naman tayo ano ba to? Itong ating cherry. Brazilian cherry lang ito. Buwasan din natin. Yan. Itong nakatambak na garden soil dito, tignan nyo tinubuan ng fern. Hindi kayo inaalis, dyan lang siya. Tapos, itong ating ano ba to? Red Congo na philodendron. Bawasan na lang natin ng dahon. Sana nga hindi siya magtampo. Yan. Ito yung Red Congo natin. Ayan. Ganyan karami ang nabawas na dahon natin. Sarili kong propagation niya, pero overgrown na siya dyan. Kaya, ayan. Kaya nga pag nag-vlog ako, madalas na sabihin ko, kung malapit kayo sa akin, pwede ko kayo bigyan ng halaman na free. Kung malapit lang kayo sa akin.
Tapos, tignan nyo, ang dami nyo naglag. Meron tayong garden soil kasi dito. Kita nyo naman, sa sobrang busy, hindi ko na talaga naayos ang ating mga halamanan. At ito na sila ngayon. Pero nakakatuwa kasi may tumubo na fern dito. At ayaw ko syempre alisin. Kundi, itatransfer natin sa paso. Ayan. Kasi, yan o, tumubo lang siya dyan. Transfer natin sa paso. Kawawa. Hindi natin yan tatapon. Tumubo nga lang sa garden soil eh. Oh, diba? Ito siya. Oh. I-transfer natin sa paso. Wala tayong paso na pagkarte kundi itong paso ng ating succulent. Pero okay lang. Okay lang. Pwede naman natin ilipat yan. Okay. Siya. Ito muna siya. Kasi hindi na siya mababangga-bangga ng hose. Tapos, meron pa eh. Ito pang bigonya. May bigonya pa tayo. Bigonya din ito na tumubo. Alisin na natin. Ayan no. Tumubo lang sa sako. Oh. Bigonya na tumubo sa sako. Nakakatuwa, diba? Sana mabuhay ito. Lagyan natin ng pebbles. Ay! Dito na natin ilagay na. Ang dami ko kasing bitbit kanina. Kaya ayan tuloy. Hindi ako nakakuha ng mga complete na gamit para mag-gardening. Pero dahil nga maglilinis tayo at mag-aayos, kuhanin na natin yung mga dapat kuhanin. Ayan. Ito yung bigonya na nakuha natin sa sako ng garden soil. Isa siya sa ilalagay natin dito sa table. Yan. Dito kasi sa part na to ay meron drainage. At saka naka-tiles. Akala lang natin ang river stone pero tiles ito. Kaya dapat dito lang yung inuuna kong nililinis. Yung part naman na yan, diyan. Ayan yung pond. At yan, lupa ito. Pataas na yan. Lupa talaga yan. Tapos ito, plant box na ito. Yan, dati ito,
Concrete seat ito. Yan, upuan kasi dati nandito ang aming garden set. Yan. Ito dati ang aming garden set pero iba noon yung nandito. Tapos ito naman nasira na dahil sa kalumaan. Hindi na siya pwedeng isabit. Dapat dito yung nakasabit. Pero ilapag natin dito kasi mga nakahang yung mga halaman dito. Ayan. Mga collection natin ng Sansevieria. Ayan. Halos napabayaan na din. Yan. Part na yan. Kaya yung isang Sansevieria na yan, nalaglag na. Kasi ang sipag mag-anak. Kaya nalaglag na siya sa kabigatan. Madami na yan ng ating mga itatransplant at papalitan. Kailangan nang makabili ng mga bago ulit na hanging pot. Pero saka na yun, pag may budget. Saka na pag may budget. Binabudgetan din syempre ang halaman. Saka na at bagong taon, yun na lang. Ayan, binubuhusan ko lang yung mga dahon nila para maganda. Tignan. Ayan. At nabawasan na rin natin doon sa part na yun. Mas okay na kaysa sa dati. Ito, inilipat natin itong ating isa na banana. Hindi ko naman na ipapakita dahil wala tayong tagawak ng camera. At ito yung isa natin, variety ng banana. At ito yung baby ng dating yuka ko dito, na dambuhalang yuka. Pero dahil sobrang laki na, nag-propagate ako ng sanga. Nung nabuhay na yung sanga, inalis na natin yung mother plant dahil sobrang mabigat na dito sa third floor garden natin. Kaya, ayan. Dito naman tayo ngayon. At wala akong paglagyan ng pipitasin kong ano. Pipitasin kong gulay. Ay, saan ko mailalagay? Sandali lang. Ayan, sa totoo lang, itong mga nakapatong na ito, gusto ko din alisin ang mga paso dito. Kasi matatangkad na din itong mga halaman. Ayan, tingnan nyo, ano na sila. Nakasayad na sila dyan sa improvise kong net. Ayan. Kaya gusto ko na rin sanang alisin yung mga paso na yan. Idiretso nang ilapag sa floor. Kaya lang nga, sobrang lalaki yung mga paso na yan. Kaya maghintay si Lola, maghintay ako na may kasama akong magbuhat. Kasi ito, siguro, nasa 25 kilos plus yung halaman. Nasa 27 kilos in total siguro yan. Itong mga maliliit na to, okay lang naman. Pero kaya-kaya ni Lola buhatin yan. Pero pagdating dito sa mga malalaking paso na to, tatlo na to, hindi ko na kaya. Kaya hindi natin pwedeng ilapag lang sa sahig sa ngayon. Babalikan natin yan. At, teka, papakita ko yung aking mga peche sa paso. Ayan, may ipon akong tubig dyan. Ayan. Punong-puno ng net ang ating rooftop garden. Kasi pag bumagyo, ibinababa natin itong mga net na to para hindi tamaan ng malakas na hangin. Itong mga peche na ito, dahil tag-ulan na, i-harvest na natin yan. Pero hintayin pa natin kung ano ang menu na paglalagyan natin bago natin yan kuhanin para hindi malanta o hindi maluto sa lamig sa ref. Kaya ito ang nagawa natin. Nalinis natin ng konti. Hindi man ganun kalinis. Pero ang purpose natin ay maibaba natin yung mga collection ng mga rubber plant. Kasi sumasayad na sila doon sa net. At maalis na yung bakal. At malinis itong floor na ito. Gawa nung pag humagos yung mga may kasakasamang lupa at mga bulok na dahon na nalaglag nung umulan kahapon. Pwedeng magbara doon sa drainage. Kaya yun ang purpose natin, kaya tayo nag-video dito at sinamahan nyo ako. Maraming salamat. At ito, mag-harvest na tayo ng kalamansi kasi yung menu ko for today ay meron kalamansi. Kailangan kaya mag-harvest tayo dito sa aking tanim na kalamansi dito sa third floor rooftop garden natin. Ayan, tara na. Yung kalamansi natin dito sa third floor rooftop garden. Ayan siya, katabi ng pond. Bandang west side ng garden natin ito. Mag-harvest tayo.
kuha natin na kalamansi. Yan, nalinis na natin yung ating north side ng ating third floor rooftop garden. Ito, hindi natin nalinis pala itong orchids na nandito sa puno ng kalachuchi. At ito na sila. Ayan, nakalapag ng ating mga collection ng rubber plants. Yan, kalapag na sila at nalinis na. Ayun yung tinutukoy ko na drainage na dapat malinis dyan lagi. Kasi nasa taas yan ng kisame sa baba. Yan. Pag hindi yan nalinis, maaring mag-leak sa taas. Tapos ito naman yung ating dating upuan yan. Yan, concrete seat kung tawagin natin nung araw yan. Tapos ito yung ating nalaglag na Sansevieria. Ito. Tapos ito na yung ating west side yan, part na yan. Ito yung ating north side. Yan. Kung nakikita nyo, meron tayong net na ibababa natin yan kung malakas ang hangin o may parating na bagyo. Ayan, yung net na yan. Yan, nasa north side tayo. Paborito kong lugar ito sa totoo lang kasi dito ako kumakain ng breakfast. Tapos pinapanood kong tumataas yung araw. At dito naman, ayan, nakaharap tayo ngayon sa east. Nandiyan yung aking mga gulay. Pechay, yan. Harvest na natin lahat. Pero na-harvestan na namin nung nakaraan. Ihinalo yan sa chicken. Tapos ito yung ating mga imported fruits like Brazilian cherry, Bunchosa argenti, at saka ito pang, nakalimutan ko na naman pangalan nito. Ang ganda na puno na ito. Napakamahal yan. Bili ko. Ang liit-liit pa noon. Pero yan, napalaki ko na siya. So, andyan na siya. At tapos na tayo dito. At ito naman yung ating paminta. Yan. Sa collection ng kalachuchi. Ayun, as usual. Andyan pa rin yung ating mga net na ibinababa natin pag tag-ulan. At ito yung ating mga mangilan-ngilan na nakaka-survive na desert plant o family ng succulent or aloe. At saka, ayan. Ayan sila. Sila yung mga nakaka-survive sa tag-ulan. Dito naman ay mag-harvest tayo ng sitaw bago pa ito gumulang. Sasama natin sa sinigang. Magkaibang variety naman ang sitaw na ito. Isang sitaw talaga na parihaba at saka isang ayap. Yan. Kunin natin yung mga, ayan, ang hahaba. Kahit nasa paso lang. Kanina dumalaw ako dito, parang ang dami kong nakita. Bakit nawala? Ako lang naman tao dito sa taas. Ayan. At kunin na natin lahat. Kasi pag nakalimutan natin kunin tong mga to, gugulang na sila. Ayan. Ayan, kagaya nito. Hindi nakuha, oh. Hindi nakuha. Tutubo na ulit yan. Parang ang dami kong nakita kanina. Saan na napunta yung mga yun? Mag-isa lang ako dito sa taas. Okay. Kaakala ko lang madami. At ito naman yung ating blue ternate. Oh, ayan. Hindi pa tayo magha-harvest kasi wala tayong isasalad ngayon. Yan siya. Ayan, dito tayo. Dito tayo ngayon. East naman yung nakikita natin ngayon. Ayan, mangga ng aking kumari. Naman yung ating tanglad. Alukbati yan. Saka natin kuhanin yan pagka meron tayong paglalagyan. Ang lusog, diba? Ayan. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo at nagustuhan ninyo. Ito na yung ating sitaw na nakuha. maraming salamat ulit sa pagsama nyo sa akin, sa paglinis at pagligpit dito sa aking rooftop garden, north side. Ayan, maraming salamat ulit. Bye!